Hello guys, tayo may gagawin isang Hisense Smart TV. Ito yung model niya. Bali, issue nito guys nagpi-flicker siya. Galing to sa school. Bali, 4 na unit. Halos parehas sila ng trouble. Ito guys, bali nagawa ko na to. Babalikan lang natin para makatulong tayo sa mga newbie. Bali, nagawa ko na tong unit na to. Hindi ko na sana i-vlog kaso ginawan ko na rin ng video para makatulong sa mga newbie. Mga nag-uumpisa pa lang, kagaya ko, newbie. Kasi nabuksan ko na tong unit, ayan. Bali, nag-try and error din ako dito sa bawat mga resistor nila. Hinanap ko kung alin ba talaga dito yung nagka-problema na side. Kung yung LC1, LC2 dito. Or dito, lacking signal. So, umpisa na natin. So, ayan guys, naka-plug in na yung unit. May power indicator na siya. Ayan, mapapansin nyo. Power on natin. Yan guys, naka-blue. Nag-power on na. Power on na yung unit. Check natin yung screen niya. Yan guys, yung problema niya. Flicker yung kanyang screen. Kung mapapansin nyo yan. Yung kanyang display. Yan guys, kung mapapansin nyo, focus na natin camera yan. Yung problema niya. Kumukurap-kurap. Ayan. So, magsukat muna tayo ng mga voltahe guys dito sa kanyang LC1 at LC2 at lacking signal. So, ayan guys, ito nga pala yung kanyang LC1. Sukatan natin. Bali yan, 26, negative 10, positive 26, negative 10. Present naman yung LC1 niya. Yung LC2 niya. Ganun din, present din naman guys. Yung kanyang mga HC1, HC2, yung lacking signal. Kanyang HC1, yan. Mayroon namang 4 volts. Negative 4. Okay naman, present naman halos lahat. Vcom. Present din. So, ganoon din dito sa kabila guys. Halos present din yung voltahe. So, ginawa ko dito guys, ni-resolder ko na lang yung kanyang mga resistor, fusible resistor guys, ng kanyang LC1, LC2. Yan guys, yung napapansin nyo, nakatanggal na isang resistor. Yan, ibabalik po natin kasi flicker na naman ulit. Bali nag-try and error tayo dito guys. So ayan guys, ito na nga yung ginawa natin. Binalik na lang natin yung resistor na inalis natin. Nirehit lang natin lahat-lahat ng kanyang fusible resistor. So may ganito din palang issue guys. Di lahat inalisan ng fusible. Dapat din pala mag-reheat paminsan-minsan. Ayan, reheat ko lang din dito. So yan, try na natin guys. Plug in natin yung unit. Ito, naka-plug in na. Then, meron din standby light. Power on natin. Kung mapapansin nyo, nag-doon siya. Yan. Ibig sabihin, naka-switch on siya. So, pasensya na kayo guys. Wala tayong videographer. So, hawak lang natin yung ating camera habang nag-video. At wala tayong tagahawak talaga. So, ayan. So, pindutin natin itong menu para makita itong kanyang display. Ayan. Tingnan ba natin yung ilalim. So, may flicker pa rin siya guys, konti. Bali may konting flicker siya.
So, ganun pa din. Ayan, post muna natin. So, ayan guys. Napatino natin yung kanyang display. So, natagalan lang tayo. Ayan, nakuha siya sa red guys. Kasi kanina nakatakid yung mga fusible resistor niya. Nagpi-flicker. Tapos yan, nakatakid din yan kanina. Ito nandito. Flicker pa rin siya. Pero nung kinalas ko, flicker pa din. Okay naman yung supply niya. Sinubukan kong i-modified na. Wala pa rin nangyari. So, ginawa ko guys, ibinalik ko yung resistor. Kabilaan. Ayan o. Binalik ko dito. Kabilaan. So, pagbuhay ko, nagtino yung kanyang display. Kakaiba yung trouble nito. Baka lost contact lang kaya may flicker. So, ayan guys. Okay na ulit yung unit. So, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe. Pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga darating na video o sa mga upload ko. Thank you for watching. So, ayan guys. Final testing natin. Kung makikita nyo, nag-loading na yung kanyang smart. Ayan. Okay na po yung kanyang display. Mapapansin nyo po. Para sa akin, ang clear public service ay ang sinserong panindigan sa taong bayan sa